Please settle down. We will be starting in a few minutes. Just a reminder to please turn off your cell phone or put it in silent mode. And for those parents with kids, can you please bring your children to F06 for the children's ministry after the after the praise and worship. Let us all stand up for the call to worship. The reading is taken from the book of Psalms, chapter 29, verses 1 to 2. Honor the Lord, you heavenly beings. Honor the Lord for his glory and strength. Honor the Lord for the glory of his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Praise God for the reading of his word. Let us pray. Glorious, powerful, and holy God, we honor you for your glory and strength. We come to worship and praise you and bow down in awe before your splendor and majesty. You are marvelous and magnificent beyond our understanding, yet you loved us as we are. And even while we were still sinners, you sent Jesus to redeem us and restore us back to you so that we can catch a glimpse of your glory. Thank you for making a dwelling inside of us and for sustaining us with your grace. Thank you for ruling over our lives and for being there even when the flood waters have risen. You give us strength and you have blessed us with your peace. Our proper response can only be to come in reverent worship with songs of praises and thanksgiving that glorify and honor you as we sing and celebrate our Almighty God and King. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening, church. Tonight, may I request everyone to continue close your eyes and let's feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again.
ready for you, Lord. I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy we make way. we make room. Lord, let your spirit move. Have your way. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Come on, church. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. come on, church. Holy Spirit, make room. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord,
Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, we thank you, Lord God, Panginoon, sa patuloy, Lord God, ng pagbibigay, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa puso namin, Panginoon. We continue to worship you, Lord God, to praise your name because you are the Lord of Lords. Hallelujah. Turn it all around. Where I was hurting, and I'm rejoicing in your love I found. 'Cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. And I can smile again. 'Cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise. For He is good. Come on, church. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. You took away my pain. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him. Come on, church, let's give you praise. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You've turned my madness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Yes, Lord. Hallelujah. You are so good to us, O Lord God, Panginoon. Lord, you deserve, O Lord God, Panginoon, ang talents, O Lord God, ng bawat isa, O Lord God, puso namin, Lord God. Lord, we will continue to praise you. We will continue to serve you, Panginoon, for the rest of our life, O Lord God. Thank you, Lord God, Panginoon, sa panibagong buhay, O Lord God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. And we pray, O Lord God, O Lord,
sa mga bago, Lord God, Panginoon, dito. Lord, we pray, O Lord God, that may experience tonight, O Lord God, the change of life, O Lord God, na binigay mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face. God of all heaven and earth, yes, Lord, holding in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. May I settle you?
Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Tunay Panginoon, maraming salamat sa iyo. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, kaya kami nakakalapit, nakakadulog sa iyo, nakakatawag sa iyo bilang aming Ama na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din, dakilang Ama, sapagkat tinipon mo kami upang sambahin ka, luwalhatiin ka, umawit ng pagpupuri, makinig ng iyong salita, Panginoon, manalangin, Panginoon, magpahinga sa presensya mo. Maraming salamat sapagkat walang ibang pinakamasarap na lugar, Panginoon, kundi ang presensya mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagtitiwala po kami, Panginoon, na kontrolado mo ang anumang bagay, Panginoon, anumang circumstance na pinagdadaanan po namin, anumang mga problema, anumang mga suliranin, Panginoon, mas malaki ka kaysa pinakamalaki naming problema. At mahal mo kami, Panginoon. Ito po yung pinanghahawakan po namin. Tapat ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pagdulog po namin sa iyo, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Banalin mo kami. Ikaw ang sumiyasat sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ng dugo ng aming Panginoong Hesus, Panginoon, ang siyang maglinis po, Panginoon, sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga kamay, sa aming mga maling mga desisyon, Panginoon. Salamat sapagkat binibigyan mo kami ng mga hindi lang second chance, Panginoon, sapagkat kami mga anak mo. Salamat sapagkat nais mo na magbalik loob lamang kami sa iyo, O God. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Narito sinasamahan namin ang aming mga kapatiran sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Si Maris at Ed Fernandez, salamat sa lahat ng provision, protection, good health sa kanilang buong pamilya. Kay Ruben at kay Weng, Panginoon, salamat sa kanilang 22nd wedding anniversary. Salamat din, Panginoon, kay Grace at Jovan. Salamat sa wisdom, guidance, protection, good health sa kanilang buong pamilya. Kay Sister Ilian, Panginoon, nagpapasalamat sa guidance, protection mo sa kanya ding sambahayan. Ganun din naman si Marilu Queen, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa good health ng kanila pong buong pamilya. Salamat din sa mga answered prayers. Salamat sa trabaho. Salamat sa maikling oras ng Ramadan. Salamat sa protection mo sa paglalakbay. Maging sa maliliit na bagay, Panginoon, na na-overlook namin, Panginoon. Pero pinagkakaloob mo sa amin na wala pong bayad, mahangin, araw, Panginoon, na aming dumadapo po, Panginoon, sa amin. Maraming pong salamat sa iyo sa lahat ng ito. Sinasamahan din namin ang aming mga kapatid sa kanila po mga prayer requests. Si Sister Michelle, Panginoon, complete healing para sa kanyang sister-in-law, si Jedelmin Gutierrez, sa kanyang second stroke. Wala pong imposible sa iyo. Nawa bumalik ang kanya pong kalakasan at gamitin mo ang mga doktor, ang mga gamot, Panginoon, na pumapasok sa kanyang katawan. Si Ruben Peher, Panginoon, job provision and financial provision. Sister May, safe travel ni Elder Agnes Morales, Panginoon, para sa kanyang flight mamayang madaling araw pauwi sa Pilipinas. Maging fruitful ang kanya pong bakasyon. Sister Grace, Panginoon, na makapasanawa si Tammy sa kanyang mga exam. Ang Bascara family, knowledge and wisdom, guidance, protection para kay Michelle at Chris. Ganun din naman si Marilu Queen sa kanila pong successful interview, Panginoon, ni Mariah, Ruth at Ross Queen sa US Embassy. Patuloy din po namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang worship celebration namin ngayon, ang aming pong Friends Day. Salamat sa mga kaibigan, salamat sa mga nagdala na mga kaibigan nila, Panginoon. Ganun din naman sa mga nag-anyaya, subalit hindi po nakarating. Alam po namin, Panginoon, mayroong tamang panahon na sila po, Panginoon, ay makakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung di man sa lugar na ito, Panginoon, may ibang paraan, Panginoon, na maririnig nila ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Nawa magpatuloy lang po kami, mga kaanib ng FCC, Panginoon. Huwag po kaming tumigil, Panginoon, sa pag-aanyaya. Huwag po kaming tumigil, Panginoon, sa pagpopromote kay Jesus Christ, Panginoon. Huwag po kaming tumigil, Panginoon, na mag-anyaya ng mga kaibigan po namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. At alam po namin, ito po ang katungkulan kung bakit dinudugtungan mo pa ang aming buhay. Ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit nabubuhay pa kami sa mundong ito para gamitin mo lang, Panginoon. Panginoon, nandirito rin kami para idalangin ang bansa pong ito. Patuloy nawa ang kalayaan, kapayapaan, pag-unlad, Panginoon, ng mga negosyo at mga nagtatrabaho dito, Panginoon. Samahan mo sila upang sa ganon ang mga kinikita po namin, Panginoon, ay mag-sustain ng aming po mga pangangailangan.
ang aming bansa. Patuloy din po namin dinadalangin ang nararanasang La Nina, Panginoon, tagtuyo sa iba't ibang lugar, ang mga problema sa ekonomiya, Panginoon, sa unemployment. Bigyan mo ng karunungan ang aming Pangulong BBM, ang mga tagapangunan namin hanggang sa pinaka barangay chairman, Panginoon, nawa ay bigyan po, Panginoon, sila ng karunungan kung paano nila imamanage at pangangalagaan ang aming pong bayan. Ang iyong bansa, patuloy din po namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang bansang Israel. Ito yung sabi mo sa iyong salita, Panginoon, nais naming panalangin ang kapayapaan sa bansa mo, Panginoon. Nawa ang mga ma-resolve na po ang crisis sa hostages at magkaroon na po ng kapayapaan sa lugar na yon, Panginoon. Dinudulog po namin, Panginoon, tiwala po kami na makilala nawa na dumating na ang tunay na Mesaya, ang aming Panginoong Jesus. Makilala nila ang aming Panginoong Jesus, Panginoon, na siyang tagapagligtas. Panginoon, napakasarap maglingkod sa iyo. Napakasarap, Panginoon, na tingnan ka lang namin, Panginoon, sa anumang mga pinagdadaanan po namin. Napakasarap maglingkod sa iyo. Napakasarap ng manatili sa iyong banal na presensya. Nawa, Panginoon, ma-focus lamang po kami sa iyo, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, sa pagtitiwala sa iyo, habang inaantay namin ang pangalawa mong pagparito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dinadalangin. Amen. Says my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes are on you, in this place that I walk. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart servant. Leaning to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, in this grace that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I'll follow Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Pwede po pakibate yung mga katabi natin. Pakisabi sa kanila, I'm so blessed that you are here. Amen. Thank you, Lord. Meron po tayong dalawang bisita ngayong gabi. Pwede pong maaari lang pong tumayo para ma-acknowledge ng congregation pag tinawag ko po yung pangalan ninyo. Noreen Grace Gutierrez,
Welcome. And Rosalyn Carlson, yung friend ko. Maraming salamat sa pagdalo niyo ngayong gabi. Hindi po ito aksidente na nandito po kayo tonight, and we pray na tuloy-tuloy na po yung pagdalo ninyo. Marami pa tayong pagpipilian na worship services. Ang ginaganap ngayong gabi ay ang Friday Tagalog Worship Service dito sa basement from 7:30 p.m. to 9 p.m. Bukas po, Saturday Tagalog Worship Service from 10:15 to 12 noon at Main Hall 1. Kasabay po nito yung Counterflow Youth Service, 10:15 a.m. din po sa Main Hall 2 naman. Every Sunday ay ang ating International Worship Service. English po ito para sa mga kakilala nating ibang lahi. At 10:15 din po dito sa basement. And every Tuesday, meron po tayong prayer meeting from 8 to 9:30 p.m. sa Main Hall 2. Let us all stand for the reading of the Word. Please open your Bible to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. I will be reading from the New International Version. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Let us now be seated. Good evening po sa inyong lahat. Hindi po ako sasayo or kakanta dito. Mag-share po ako ng testimony ko, live testimony ko po ngayong gabing to. Ako po si Romela Carino Baho, o mas kilala po sa pangalang Melay. Bata pa lang ako ay uma-attend na ako sa Born Again Church, namely Church of God, mula nung grade 6 ako. Nag-attend din ako ng DVBS pagbakasyon kasi katabi lang namin ang church. Pero nung high school na ako, tumira ako sa kapatid ko na medyo malayo sa church. Gayon pa man, every Sunday ay nakaka-attend pa rin ako hanggang sa mag-college na ako. Noong una, ganun pa rin ang routine ko. Papasok sa school, diretso, uwi at weekends ay sa church. Madalas, nainggit ako sa mga classmates at friends ko na nagpupunta ng mall or nag-sleepover sa bahay ng mga kaklase namin pag weekends. Nainggit din ako sa kapatid ko na nag-aral sa mas malayong school, kaya siya naka-boarding house. Gusto ko ring matry that time ang maging independent tulad nila. Minsan ay niyaya ako ng isang friend ko na mag-apply sa Jollibee as working student. 4 hours a day at pag weekend ay pwedeng more than 4 hours ang duty ko. Naisip ko na bukod sa kikita ako, ay may iba rin ang routine ko, kaya nagpaalam ako kay Inang, pero ang gusto ni Inang ay magtapos muna ako ng pag-aaral. Kaya mga youth, pakinggan nyo to. Nang sinabi ko to sa friend ko, sabi niya, itry ko lang na mag-apply for experience lang daw. So nagpasa ako ng biodata, o di ba biodata pa nun? Diretso interview at natanggap ako as service crew at nag-discuss na ang ng manager ko ang schedules. Hindi ko ito binanggit kay Inang na nag-sign na ako ng contract at binigyan na rin ng uniform. Hindi ako perfect na anak kasi mataray at masungit ako, hindi lang halata. Pero sumusunod po ako sa utos nila. Pero ang pagsuway sa pagiging working student ay ibang level. Nung unang araw ko sa work, tinanong ni Inang kung paano ang pag-aaral ko. At ang sagot ko ay huwag siyang mag-alala kasi tatapusin kong pag-aaral ko kahit nag-work po ako. Kapag naalala ko ang eksenang yon ay nakakaramdam ako ng guilt at lungkot na hindi ko po naramdaman that time. Dahil nadala na ako ng kagustuhan kong maging independent.
Inang, for sure papanoorin mo to. At hindi po ako nagsusorry until now. So ngayon, I'm sorry Inang, I love you. So 2 to 3 months pa lang ng pagtatrabaho ko ay napabayaan ko na ang pag-aaral ko. Dahil nag-enjoy na ako sa pagtatrabaho. Kaya di ko na malayan, may bagsak na akong subjects. Ang 4-year course ko ay shinif ko into 2-year course nang hindi nila alam para makagraduate na ako at matupad ko ang sinabi ko kay Inang na makakapagtapos ako. Nakapagtapos ako ng 2-year course pero na-bad influence ako ng mga kasama ko sa work. Natuto akong magyosi at uminom ng alak. Counterflow, wag niyong gagayahin to. Nagkaroon din ako ng boyfriend dahil sa pag-iinom ko at nakakahiyaman ay muntikan na rin akong nawalan ng defense sa aking pagkababae. Pero salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan nung oras na yon. Dahil that time, yung parang yung kay Paul na may nag-flash ng light, na may biglang nag-flash sa paligid mo. Madilim that time pero may liwanag na nag-flash. Na that time ay alam ko na wake up call yun ni Lord sa akin. At alam ko rin na hindi yun ang kalooban niya sa akin. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil kahit rebelde ako noon sa family ko, ay di pa rin niya ako pinabayaan. Makalipas ang ilang araw, niyaya ako ng manager ko sa church nila sa Born Again. At sa unang pag-attend ko pa lang, naramdaman ko ang tuwa at saya sa aking puso tulad nung nag-a-attend pa ako sa church namin noon. Naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Dinala niya akong muli sa kanyang bahay-sambahan, kung saan mas nakilala ko siya ng tunay at malalim. Kaya I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Yes, nung time na nag-a-attend na ako sa church namin noon, ay kilala ko na ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang pala dapat kilala natin siya, kundi kailangan natin siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala at nananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. 2007 ay na-water baptize ako at pinangako ko sa Diyos na hindi na ako maninigarilyo at iinom ng alak. At salamat sa kanyang biyaya at kalakasan, nagawa kong tanggalin ng buo ang bisyong minsan ay nagpasama sa akin. I fully surrendered my life to Him at mula noon hanggang ngayon, anuman ang kinakaharap ko sa buhay ay aking ipinapa sa Diyos. Gumaan ang aking buhay mula noon pero hindi ibig sabihin nito na hindi na ako makakadanas ng problema. Kundi malalampasan ko ang problema sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging born-again Christian ay hindi katulad ng sinasabi nila na ang buhay ay parang bed of roses at walang makikitang mali o perfect na. Sa mga hindi nakakaalam, last May 2023 ay na-diagnose ako ng stage 2 breast cancer. Na chemo, na surgery. Nung araw na na-diagnose ako, ay nakaramdam ako ng takot, worry at negative thoughts. Ngunit nung pangalawang araw, ay nagkaroon ako ng pag-asa at kalakasan sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nagdasal ako nung unang gabi ng diagnose ko at binigay ko lahat sa Kanya. Yes, nagdasal ako ng miracle healing, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Mahirap at masakit sa kalooban na magkaroon ng cancer, but when I surrendered my fears and worries to our living God, He took all my fears and worries away. Nagising na lang ako kinabukasan na parang wala na akong cancer. Bumangon, kumain, nagtrabaho na parang parehas pa rin ang daily routine ko. Though nagkikimo ako. May mga side effects sa aking katawan, pero salamat sa Diyos at nire-renew niya araw-araw ang aking lakas at immune system. Salamat sa mga prayers ng family, friends, different churches at ng buong FCC. This year, January 18, my doctor told me that I am cancer-free. The feeling that day is unexplainable. No words can describe how happy and thankful I am sa ating Panginoong Diyos. In Proverbs 3, chapter 3, verses 5 to 6 says,
If you trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways, submit to Him, He will make your paths straight. I fully surrendered all to our God. I trust in Him because He is in control of everything. To those who are experiencing health problems like I did, financial problems, brokenness, or loss of loved ones, always remember that God did not promise that we will not face difficulties and sufferings in life and even death here on earth. What He promised us is a kingdom not here on earth but in heaven, a kingdom where we will not suffer anymore. The kingdom is for eternity. This promise is what I am holding on through my faith in the Lord Jesus Christ. I have peace and joy that only the Lord Jesus Christ can give. I praise and thank God with all my heart, with all my soul, and all my life. To God be all the glory. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Turn lives around. I worship you. I worship you. You are here, and in every heart. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Ayan. Magandang gabi po sa bawat isa. Pakisabi naman sa may kaliwat kanan na katabi mo, napakaganda mo sa gabi na ito. Oh. Pag lalaki, napakagandang lalaki mo. Kayo naman. Wait, there's more. Di ba? At magandang gabi rin po sa ating mga bisita ngayong gabi. Pwede ko po ba makita yung mga kamay ng ating mga bisita ngayong gabi? Yan, ito. Meron pong isa dito si ate. And I think doon, magkabilaan sila. Praise the Lord. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo sa pananambahan ngayong gabi. Truly, ito po ay answered prayer do sa mga tao po na nag-invite sa inyo. Sa gabi po na ito, napaka-espesyal po ng ating pananambahan. Amen po ba? Dahil minsan pa tayo po ay mag-aaral lang salita ng Lord sa gabi na ito. At maring siguro sabihin nyo, uy, naulit yung text. Kung naaalala nyo po, pinakauna na message ko po, di ba, ginamit ko to yung verse na to. Okay? At this time, yung title, sabihin natin parang tinagalog lang, but let's see, no? Sabi nga ang message or mensahe ng salita ng Lord, everyday nagbabago yan. Amen ba? May dalang bagong mensahe, may dalang bagong pag-asa, may dalang bagong kalakasan sa buhay ng bawat Kristiyano na nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? At nakakatawa po, minsan pa palakpakan natin, Lord, sa buhay ng kapatid nating si Ate Melay. Melay, nandito ka ba? Ayan, yun, nasa likod si Melay. Napakaganda, no? Nung kanyang testimony sa gabi na ito. At patunay yun na ang Diyos natin ay buhay noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbago at hindi siya magbabago. Amen po ba? Kapag naririnig niyo po yung salitang bagong buhay, ano naiisip niyo mga kapatid? Saan po ba natin naririnig yan usually? Sa kulungan daw. Tama po eh. Actually talaga, para si Pastor yata narinig ko. Ayun, naririnig natin yan eh. Bagong laya ka na, bagong buhay na. Amen ba? Diba? Bagong buhay. Pero in a way, no, kumbaga parang may pagkakapareho talaga eh. Kung titingnan mo yung kung na-experience po makulong, no, hindi naman siguro makulong talaga dahil may kaso kayo. Siguro nakulong kayo sa sabihin natin sa elevator. Sino dito nakulong na sa elevator one time? Wala pa. Ayun, meron isa, di ba? Ang hirap, di ba?
Parang nagpapanik ka, hindi mo alam kung anong gagawin, di ba? Pero nung nakalabas ka na, di ba? Yung init nung nandoon ka sa may elevator, yung takot na hindi mo alam kung anong ilang oras ka magstay doon, no? Pero nung time na nandoon na yung rescue at na-open na, di ba? Nung nakalaya ka na, di ba? Ang sarap! Woo! Di ba? Parang bagong buhay, no? Malaya na ako, parang ganon. Nakalaya ka doon, nakaalpas ka doon sa sitwasyon kung saan mabigat, hindi madali, no? Parang buhay lang natin. Tingnan mo yung nasa may kaliwat kanan mo. Mukha bang mabigat ang dinadala niya ngayong gabi? Okay, sabihan mo, kailangan mo ng bagong buhay. Okay, basahin natin yung sinabi ni Paul, okay? Sa 2 Corinthians 5:17 uli. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is the old has passed away, and behold, the new has come. Sa Tagalog, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ulitin ko ulit, bagong nilalang. Tingnan mo yung nasa may kaliwat kanan mo, bago yan, hindi luma. Okay? Bago na yung nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Okay? Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Okay? And bakit ba ganyan? Kumbaga parang ka-passionate si Paul nung sinare niya ito sa mga Corinthians. Okay? Dahil nung time na sinishare niya sa Corinthians, hindi sa may talino, hindi sa galing. No? Kumbaga parang katulad nila Horatio, okay? O yung mga magagaling when it comes sa public speaking, hindi dahil sa ganong bagay niya. Kasi during that time, ang tatalino ng mga taga-Corinthians. When it comes to public speaking, magagaling sila. Pero si Paul, hindi niya ginamit yung ganong skill. Bagamat, kaya niya at capable siya, isinare niya yung salita ng Lord sa kanyang buhay. And kanina, nag-share yung ating kapatid ng testimony. Okay lang ba makarinig kayo uli ng another short testimony? Amen. Okay, itong testimony, wala po siya dito. Okay, kasi hindi na natin talaga siya makikita kasi nasa langit na siya eh. Okay, basahin natin yung testimony ni Paul sa Galatians chapter 1. Okay? Sabi po rito ni Paul, ito yung testimony niya. Okay? Bakit? Kumaga parang itong 2 Corinthians 5:17 na yan, ay, kumbaga parang ito yung pinakahugot niya dyan. Sabi dito, you know what I was like? Kung may mga Biblia po kayo, wala po, hindi ko po nilagay dyan talaga. Kasi testimony nga. Sabi dito, you know what I was like when I followed the Jewish religion. Okay, sinasabi niya. Galatians chapter 1, verse 13. Start sa 13. How I violently persecuted the Christians. So ito yung old life ni Paul. Sinasabi niya, I did my best to get rid of them. This is NLT version, mga kapatid. I was one of the most religious Jews of my own age, and I tried as hard as possible to follow all the old traditions of my religion. Ibig sabihin, sarado kandado. Talagang ikamamatay niya talaga. Kaya nga, pinapatay niya eh. Kung sino yung, kumaga parang, difference doon sa paniniwala niya, doon sa traditions niya. Ganun to ka mabalasik si Paul. And in verse 15, but then something happened. Ito na, parang si Melay lang. There's something happened. Yung parang madilim, biglang lumiwanag, no? Hindi ko alam kung yung camera ba sa Sheikh Zayed Road yun, ano? Siguro naman hindi. Pero sa Damascus kasi nangyari. Di ba? Hindi nauna ang Sheikh Zayed, ang Dubai. Nauna si Lord sa flash. Okay? Something happened. For it pleased God in His kindness to choose me and call me even before I was born. What undeserved mercy. Then He revealed His Son to me so that I could proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. When all this happened to me, I did not rush out to consult with anyone else. Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was. No, I went away into Arabia and later returned to the city of Damascus. It was not until 3 years later that I finally went to Jerusalem for a visit with Peter and stayed there with him for 15 days.
And the only other apostle I met at that time was James, our Lord's brother. You must believe what I am saying, for I declare before God that I am not lying. Then after this visit, I went north into the provinces of Syria and Cilicia. Dito na nagsimula yung ministry ng Apostle Paul bilang follower ng Panginoong Jesus. And still, the Christians in the churches in Judea didn't know me personally. All they knew was that people were saying, the one who used to persecute us now preaches the very faith he tried to destroy. And they gave glory to God because of me. Pwede ba nating palakpakan ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil siya ang tunay na nagbabago ng buhay ng mga tao. Amen po ba? Kung binago ka ng Panginoon, palakpakan mo siya sa gabi na ito. Kita natin yung buhay ni Paul, no? Na kung saan, noong una, yun yung kanyang Diyos, yun yung kanyang buhay, yung kanyang relihiyon, yung kanyang organization, yun yung pinaglalaban niya at hanggang talaga patayan, ipaglalaban at ipaglalaban niya. Ganun ka ba, kapatid? Pero all of a sudden, nung na-meet ni Apostle Paul ang Lord, nabago ang buhay niya. And I'm sure, sa atin dito, nung na-meet natin ang Panginoong Jesus, somewhere, no, sa buhay natin, along the way, may nakapag-share sa atin, may narinig tayo, whether sa may TV man yan, or na-invite tayo, sa Friends Day katulad nito, ay doon natin nasumpungan ang Panginoon. At nung nasumpungan natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Ito po yung bagong buhay na sinasabi po nung mensahe ng Panginoon. Hindi po yung bagong buhay na malaya ka na dahil nakulong ka, di ba? Kasi makikita po ang bagong buhay talaga kung yung tao po ay merong changes. Sabi mo sa katabi mo, changes. Transformation. Na from dun sa pagiging solid niya, sa religion niya, sinabi no, kanina no, sa religion niya, yung sinusunod niya, yung sekta or whatever organization na pinaglalaban niya, after niyang maranasan ang grasya at habag ng Panginoon at ang kaligtasan ng Panginoon, agad siyang nagbago. Agad nag-shift, no? And dito mo makikita na kung ang tao talaga ay may bago ng buhay kasama ang Panginoong Jesucristo, hindi lang halata sa buhay niya, halata rin sa mga pinapahalagahan niya. Amen ba? Kanina nabanggit to kanina sa may devotion namin, yung Matthew 6:19-21. Sabi doon, do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven. Ganito yung ginawa ni Paul. All of a sudden, di ba? He turned away dun sa mga buhay na dati meron siya. Yung mga bagay na dala-dala niya na akala niya magdadala sa kanya doon sa kaligtasan. Parang katulad lang ni Paul tayo dati, no? Akala natin yung mga hawak-hawak natin, yun yung magliligtas sa atin. Okay? And whether neither moth nor rust consumes, and whether thieves do not break in and steal, for where your treasure is, there your heart will be also. Di ba? Kung talagang merong bagong buhay ang isang tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, kung nakipag-isa na siya, kita at halata sa buhay at sa mga pinapahalagahan niya. Kita mo yung ginagawa niya sa pamilya niya, di ba? Talagang yung commitment niya sa asawa niya. Sino po rito may mga asawa, taas ang kamay? Di ba? Pakisabihan niyo nga yung asawa niyo, kung katabi niyo, I love you, dear. I love you, hon. Di ba? Forever. Forever. Dito lang yan, ha? Si Lord kasi ang forever natin, eh. Di ba? Tama ba? Di ba? Kita mo yung commitment niya at paghahalaga niya sa mga anak niya. Di ba? He gives time. Di ba? She gives time sa may pag-aalaga sa asawa niya. Di ba? Mga misis dyan, kaway-kaway. Di ba? Talaga ibibigay niya yung the best para sa asawa niya, sa mga anak niya. Hindi lang sa pamilya niya, makikita mo yung best. Binibigay niya yung kalagahan niya. No? Dahil nagbago na siya at ang Diyos na ang hari at siya na ang master niya. Ang Diyos na ang master niya. Ngayon, gagawin niya the best para sa trabaho niya. Na kahit mahirap, no? Titingnan niya yung ginagawa niya
para sa Lord ito kasi siya ang boss ko. He is my real boss. Hindi ako magrereklamo. Ang reklamo ko, ibibigay ko sa Lord. Siya na bahala doon sa amo ko. Or kung sino man, yung mga tao na may problema ako. O baka naman ikaw ang problema, pag-pray mo sa Lord. Baguhin ka. Diba? In order for you to experience, diba, yung bagong buhay, diba, kailangan sa'yo muna. No? Tingnan mo muna. Katulad ng Apostle Paul. Biruin mo, imbis na pumunta siya, bumalik siya doon sa mga apostles, at kumbaga parang siguro i-double check. Hindi. Nagpunta muna siya ng Arabia. Diba? Siguro nagbuni-muni muna siya doon. Nag-meditate. Talagang nag-self-evaluate siya. Okay? Kaya kita kung ano yung pinapahalagahan mo. Tanongin mo yung katabi mo, ano ang pinapahalagahan mo ngayon? Sige, tanongin nyo yun nasa may kaliwat kanan nyo. Okay? Kasi doon mo makikita kung ano ang pinapahalagahan ng katabi mo, okay? Yun yung buhay niya. Amen ba? Yun yung buhay niya, yun yung mahalaga sa kanya. Kaya sabi ni Paul, kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, okay, tayo ay bago na. Okay? Now, hindi natin marirealize yung bagong buhay na binigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin babalikan kung ano yung buhay natin before. Amen ba? Hindi mo marirealize kung paano ka minahal, iningatan ng Panginoon, kung hindi mo babalikan. Kaya nga every time na may testimony, katulad ni Melay kanina, no, binalikan niya yung mga dati. Pero yung ibig sabihin yung dati na yun, hindi yun kumbaga parang mananatili ka doon. But you will see that, you will include that na part ng orchestration ng Panginoon dahil yun yung plano niya sa buhay mo. Kung paano mo siya makikilala at kung paano ka lalakad sa disenyo niya. Sabi ni Paul sa Ephesians 2:1-3, ito daw tayo dati. And you were dead. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, you were dead. Diba? Sa Tagalog, okay. Huwag mong sabihin patay, tulog lang yan. Diba? And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Okay? And among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Ito daw tayo, mga kapatid, dati. Okay? Kung hindi mo kilala ang Panginoon, anong sabi dyan? You are under God's curse. You were doomed because of our sin. Yung mga ginagawa natin, nakasalanan, hindi, okay, nakalulugod sa Panginoon. We are God's enemies. Kaaway tayo ng Lord. Nung hindi pa natin siya kinikilala sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. We are enslaved, hindi lang sa sin, kay Satan. Sinasabi dyan, yung prince of the power of the air, yan yun, yung description kay Satan. We followed our evil thoughts and passions, and we are under God's anger. At ang pinakamalala, we are spiritually dead. Okay? Life is under God's wrath. Romans 1:18-19, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteous of men, and by their unrighteous suppress the truth. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Tayo po ay under ng puot ng Diyos. Hindi lang galit ng Diyos, talagang yung super na, kumaga parang galit ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Hindi lang po tayo under God's wrath, you are bondage sa sin. Romans 6:6, sabi doon, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we no longer be enslaved to sin. Okay? Dati daw po, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi pa natin siya kilala bilang Diyos at tagapagligtas, we are in bondage of sin. What else? Life is in despair.
Ano ba sa Tagalog yung despair? Kawalang pag-asa. Tignan mo ngayon nasa kaliwat kanan mo. Punong-puno ba ng pag-asa? Yes. Punong-puno ng pag-asa. Kaya nga pumunta yan dito eh. Amen? Okay, makasumpong ng pag-asa muli sa Diyos. Ganda ng kinanta natin. That's why we came for you, Lord. We came for you, Lord. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Grabe, no? Lahat tayo bagsak. And in Romans 6:23, for the wages of sin, wages, ang kabayaran daw ng ating kasalanan, ay kamatayan. Pakisabi sa katabi mo, mamamatay ka. Yun ang katotohanan. Lahat daw mamamatay. But wait, there's more. Di ba? Sabi po doon, but the free gift of God is, eto na yun eh. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito yung nakilala ni Paul. Okay? Kinilala ni Paul. Noong una, hindi siya naniniwala, inuusig niya pa. Okay? But all of a sudden, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya sa road ng Damascus, di ba? Doon siya na born again. Ang born again po, hindi po religion. Yun po ay personal encounter mo sa Lord. Na binago ka ng Lord. At dahil naranasan mo yung pagbabago na yon, araw-araw nilalakaran mo yun. Amen? Sa grasya at habag ng Lord. Hindi na sa lakas. Hindi na sa prinsipyo mo. Hindi na doon sa diskarte mo. Kundi sa plano na at disenyo na ng Panginoon. That's our life before. When we met, no? Before we met the Lord. Okay? Kaya, sinasabi ni Paul, kaya kung sino man ang nakapag-isa na, kung nakipag-isa ka na sa Panginoon, you are a new creation. Now, punta tayo ngayon dun sa buhay na merong Kristo. Yan yung may mga bagong buhay. Napakisabi mo sa katabi mo, bagong buhay. Okay? Our life with Christ. Sabi sa Ephesians 2, 4-7. Okay? Dinugtong lang natin. But God, being rich in mercy, because of great love with which He loves us, okay? Even when we were dead in our trespasses, sabi kanina, di ba? Yung una, we were dead. Pero ito, di ba? Because of His love, even when we were dead in our trespasses, He made us alive. Together with Christ, by grace you have been saved. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Grabe no, yun na. Yun na yung destination mo. Nakita niyo po ba yun? Sabi doon, no? He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo habang nakatingin siya dun sa mga tao. Mamamatay ako para sa iyo, para nang sa ganon magkaroon ka ng buhay na kasiya-siya. Buhay na kasama ko doon. Sabi kanina ng ating kapatid na si Melay, hindi dito, doon sa piniprepare niya na kingdom niya. Our life with Christ, no? Kanina from despair, wala kang pag-asa dati, pero nung nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng pag-asa. Sabi mo nga, pag-asa. Sabihin mo sa may katabi mo. Huwag mo sabihin sa hangin, pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, pag-asa. Ayan. Yan ang bagong buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Every day merong hope. Kahit mahirap sa trabaho, meron kang hope, kapatid. Panghawakan mo yun, lakaran mo yun. Kahit ang hirap makipag-relate sa mga tao sa paligid mo, there is hope. Sabi mo, hindi pa tapos ang Lord sa iyo at doon sa mga buhay ng mga tao.
na dinadala sa iyo ng Lord. Sabi sa 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again. Okay, born again uli. Okay? To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Yung living hope natin, yung resurrection, mga kapatid. Kasi yung empty tomb, 'di ba? Yun yung ating yun yung ating blessed hope na empty siya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nag-ascend sa heaven at siya ay nangakong babalik. Excited ka ba sa muling pagbabalik ng Panginoon? Parang hindi yata. Excited ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Diba? Yun yung nilulook forward mo everyday, no? Na kahit mahirap, no? Kahit tensionado ka, kahit yung mga naririnig mo sa news, ito na, naku, yung mga alimuom, yung kumaga parang mga ugong ng war, naku, malapit na yata. Hindi ka natatakot, excited ka pa nga eh. Amen ba? Yan na, yun yung mga signs, di ba? Pero sana naman, habang nai-excite ka, ginagawa mo rin yung part mo. Sabihin mo sa may katabi, ginagawa mo ba yung part mo? O baka i-excite ka lang, ha? Parating na si Lord. Hindi, ganyan yung gusto ng Lord. Gusto ng Lord, habang na-excite ka sa pagdating niya, gumawa tayo para sa kingdom niya. Amen ba? Kaya nga meron tayong Friends Day eh. Amen ba? Oh, next na Friends Day ha, mag-invite tayo ulit ha. Amen ba? Okay, from despair, no? He bring us hope. From the wrath of God to eternal life with God. John 3:36, He who believes in the Son has, sabihin nyo nga, eternal life. Sino gusto ng eternal life? Taas ang kamay. Lahat tayo gusto ng eternal life. Amen? At yun yung pangako niya. For those who believe in the Son. Okay? Sabi ni Pastor Benji, kailangan nakalimutan ko lagyan ng close and open parenthesis kasi may nagkiklaim dyan eh. Si Jesus po yan ha. Para maliwanag tayo ha. Si Jesus Christ po yung Son na yan ha. May nagkiklaim daw kasi. But he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Dati kinapupuutan ka ng Diyos. Pero dahil namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos Ama, nakikita niya ang Panginoon sa iyo. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, I see Jesus in you. Kayo naman, I see Jesus. Hindi tinignan eh, talagang diretso lang. Diba? Hindi ganyan. Sabi nga, di ba, tingnan daw natin eh, sa pagbabatian. O ngayon, di sabihin mo, I see Jesus in you, kapatid. Oh, yan, di ba? Di ba, sweet, di ba? Kasi ganun daw dapat eh, di ba, bilang magkakapatid sa Panginoon. Tama ba? Kasi una siyang nagmahal sa atin, so tayo rin dapat pakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. At paano natin matitest yung pagmamahal natin sa Panginoon, kung tunay, kung genuine, kung minamahal natin yung ating mga kapatid. Kung minamahal natin yung mga katabi nyo sa kaliwat kanan, nasa likod at nasa harap. Amen ba? Pakibatukan. Pakitapik nyo naman yung nasa harap at nasa likod. Sabihin nyo, I love you with the love of the Lord, kapatid. Diba? Napakasarap. Yan ang bagong buhay. Di ba? At alam niyo po, kung ang mundo mawi-witness yung ganitong pagmamahalan ng mga anak at follower ng Panginoong Jesucristo, hindi ba sila talaga naman ay pupunta dito sa loob ng church? Dito sa loob ng gawain ng Lord. Kasi ito po yung kailangan ng mundo ngayon. Okay? Kaya sa may mundo, marami pong may sakit. Hindi lang po physically. Hindi lang po emotionally. Hindi lang po sakit sa bulsa. Ang daming sakit. Dahil sobra ng sama at dilim. Okay? Nang ginagawa ng mundo at ng kaaway sa mga tao sa labas. At tayo po, bilang mga anak ng Diyos, tayo po inatasan na ibahagi po yung bagong buhay. Yung buhay na binigay ng Panginoong Hesus sa atin, doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Lastly, from bondage to sin, dati tayo ay, kumbaga parang alipin ng kasalanan, but now we have the power over sin. Sabi mo sa may katabi mo, you have the power over sin. You have the authority na
i-trampled yan. Sabi nga ni Pastor Benji, hindi lang yung sin, yung diablo mismo. Okay? Alam na natin yung future niya di ba? Nandoon sa talampakan natin. Kaya pag tinetempt ka ng kaaway, sabihin mo, dito ka. Di ba? Diyan ka lang, hanggang diyan ka lang. 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Ganito tayo tinreasure at ganito tayo pine-prepare ng Lord. Okay? To reveal, i-reveal niya tayo no? Ito tayo yung kumbaga parang yung resulta ng ginawa niya, yung finished work no ng salvation ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, personal na Panginoon, wala ka na sa gawa at tanikala ng kasalanan. Okay? Ikaw ay under na ng grace at mercy at love ng Panginoong Hesus at every day, yan yung ibinibigay at pinararanas niya sa iyo. Amen ba mga kapatid? At hindi mauubos yan. Unlimited yan. Sabi ng isang pastor, Christians are brand new people on the inside. Amen ba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi lang yung kumaga parang panlabas. Unang-unang binago niya yung loob natin. Kasi kapag binago yung inside, magra-radiate yan. Kaya nung nakakilala ka sa Panginoon, di ba? Lalo naman talaga nag-glow, no? Yung kagandahan. Kagandahan na kumaga parang galing sa Panginoon. Okay? Hindi lang yung gandang belo, kasi yung gandang belo hanggang dito lang yun Pero yung kagandahan ng Lord, eternal yun. Kaya wag invest mga beauty products, ha? Oh my God, I'm not against, ha? Pwede naman magpaganda, wag lang sobra, di ba? No? Sabi doon, the Holy Spirit gives them new life. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. And they are not the same anymore. Not the same anymore. Nung tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay. We are beginning a new life under a new King. Kung dati, ang hari ng puso mo, ng buhay mo, ikaw, maaring ang mundo, maaring ang diablo, but now, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang nagahari na at ang master na ng buhay mo ay ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagong buhay na binigay niya sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Now, tayo pong lahat ay yumuko. Maring sa oras na ito, ilan sa atin ay hindi mo pa siguro na-experience yung sinasabi na buhay or bagong buhay na binigay ng Panginoong Hesukristo. Alam mo kapatid, walang late sa Lord. Sabi niya, hindi siya ahead, hindi siya late, lagi siyang on time. And today is the right time and the best day na kilalanin mo siya at tanggapin mo siya sa buhay mo, sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas. At kung gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo, kaibigan, simple lang. Sabi ng salita ng Lord, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa puso ng bawat isa na handa na tumanggap sa Kanya. Tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Nang sa ganon, maibigay niya yung bagong buhay, yung regalo na eternal life. And if you want, kapatid, tonight, na maranasan yung bagong buhay na pangako ng Diyos, simple lang ang gagawin mo, kapatid. Kakausapin mo lang ang Panginoon. Mananalangin lang tayo. At kung gusto mo, natulungan kita, kapatid, na tanggapin ang Panginoon, mananalangin tayo. Kung gusto mo siyang tanggapin, taas mo lang yung kamay mo ngayong gabi. And ililid kita sa prayer. Yes. If you want to accept, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay mo ngayong gabi, sa oras na ito, bilang Diyos at tagapagligtas, willing ka, taas mo ang iyong kamay, kapatid. And if you want, na
at tanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Ready ka ba, kapatid? Inaanyahan kita na tumayo. Tumayo ka lang dyan sa kinaupuan mo. Tayo ka lang, kapatid. Yan. Simple lang yung sasabihin natin sa Panginoon. Sabayan mo ko, kapatid, sa panalangin na ito kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Sabihin mo ito, kapatid, Panginoong Yesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inamin kong ako'y makasalanan at inihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay, Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, Panginoong Yesus, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas at ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo at tulungan niyo po ako na sumunod sa lahat ng inyong utos at maging nakalulugod sa inyo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yan ay pinalangin mo, kapatid, no, ay mamaya, no, may mga lalapit sa inyo na ating kapatid from ME. May mga gusto lang silang itanong sa inyo and I think they will give you a gift, no, Bible. Sa ganon, sa pagsisimula ng relationship mo sa Panginoon ay maranasan mo yung kanyang presensya, yung kanyang mga sinasabi sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa ating po mga bisita sa gabi na ito, inaanyahan ko po na tumayo kayo. Gusto ko lang po rin kayong ipanalangin. Yung mga bisita po natin, ayan. Ayan. Gusto po na, minsan pa palakpakan natin ng Lord sa mga bisita natin ngayong gabi. Gusto ko po kayong ipanalangin. Gusto po namin kayong ipanalangin, mga kapatid. Huwag po kayong matatakot, ha. Itataas lang po ng aming mga kamay kasi gusto naming i-bless kayo, no, ng kapayapaan at protection at pagmahal ng Lord. FCC Church, let's pray sa ating mga bisita. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa aming mga kaibigan na nakasama namin ngayong gabi. Panginoon, hindi po aksidente na sila po ay narito. Sila po ay bunga, Lord, ng panalangin ng mga kapatid namin, Ama, na matagal na, Lord, na nanalangin sa inyo, na sila po ay makasama dito, Lord, sa gawain na ito. Lord, salamat po, Lord, na sila po ay nagpaunlak sa imbitasyon sa gabi na ito. Ang dalangin po namin na yung mensahe na narinig nila, ito po ay simula, Lord, ng malalim na relationship sa inyo. God, we pray that you will bless them, that you will protect them. At anuman, Lord, ang ginagawa nila, saan man sila pupunta, Ama, we pray, Lord, that your protection and your blessing, Lord God, and your love will be upon them, Lord. I-bless nyo rin po ang kanilang mga pamilya at ang kanilang ginagawa, ang ginagawa ng kanilang mga kamay, Lord, bless them, Lord. We thank you, Lord. Tinitiwala po namin sa inyo ang buhay ng aming mga kaibigan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. May mga lalapit din po sa inyo para po tanungin din po kayo. Gusto lang po namin kayong makilala ng lubusan at bibigyan din po kayo ng gift na Bible. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon ngayong gabi at magandang gabi po sa bawat isa. Let us now prepare our hearts for the tithes and offerings. Can we call the ushers, please? In 1 Chronicles chapter 29, verses 13 to 14, it says, "Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people,
that we should be able to give as generously as this. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Let us continue worshiping the Lord through our tithes and offering. Let us all rise for the doxology. God from whom all blessings flow, praise Him, all creatures sing below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Loving and gracious Father, we recognize that you are the source of all sufficiency and abundance. Yes, Lord, it all belongs to you. We are just caretakers and stewards because everything that we have comes from your generous hand. You don't really need anything, yet you allowed us to give back to you so that you can bless us. Thank you for this tremendous privilege. Help us to always be humble in whatever blessings we receive from you, and teach us to be generous like you. And as we return to you today, what is really yours to begin with, bless these tithes and offerings abundantly for the furtherance of your kingdom here on earth, that more people will come to know you and also experience your love and goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all be seated. Purihin ang Panginoong Diyos. Nais po natin ipanalangin yung mga kapatid po nating sumapit sa kanilang kaarawan mula March 16 hanggang 22. Sino yung mga may birthday dyan? March 16. Liga dito. Jixie. Liga. Sino pa? Birthday. Sino naman yung mga sumapit sa kanilang anibersaryo? Piher, parang pinag-pray kanina. Ito, 22 years. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Nasa ang season kaya ngayon to. Meron nga 4 seasons of marriage, mga kapatid. Mag-enroll po kayo, napakaganda. Para sa ganun ay ma-identify natin kung anong season of marriage tayo. Anibersaryo, birthday, ha? Birthday, ha? Hindi, dito. Dito, birthday. Yan. Okay, extend lang po natin ang mga kamay natin sa ating mga kapatiran. Maraming salamat sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat narito ang aming mga kapatid para magbalik ng pagpapasalamat sa iyo, sapagkat kinikilala nila na ang lahat ng biyaya, buhay, pagpapala, galing sa iyo lahat ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid naming sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat sa pinakamagandang gift na ibinigay mo sa kanila, si Jesus Christ, Panginoon. Higit pa siya kaysa buhay namin, Panginoon. Yung nakilala nila si Jesus, isang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyo. Hindi ka patapos sa kanila. Nais mo silang patuloy na biyayaan, pagpalain upang maging pagpapala sila.
Dalangin po namin patuloy na magbago ang kanilang pong buhay. Mag-radiate, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa aming po mga kapatid na ito. At sa pangalan ni Jesus, itatanghal nila ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Mauunawaan nila ang purpose kung bakit binibigyan mo pa, Panginoon, sila ng buhay. Pagpalain mo ang mga gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, sa lahat ng areas ng kanilang buhay. Narito rin ang Piher family. Salamat, Panginoon, sa 22 taon ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pananampalataya, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, Panginoon, anumang mga problema, ikaw ang magbibigay ng katugunan. Ang provision na trabaho, Panginoon, para kay Kuya Ruben, iwala kami, Panginoon, ipoprovide mo ito sapagkat nais mo, Panginoon, sa tulo ng pawis namin, doon magagaling ang kakainin namin. Ito'y kalooban mo. Hinihiling lang po namin sa iyo kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, hindi lang sila i-bless mo, kundi the next generation nila, Panginoon, ay patuloy mo rin pagpapalain. Nawa, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga plano sa kanilang pong pamilya at sa pangalan ni Jesus, anumang seasons ng buhay, ng pagsasama ang maranasan nila, Panginoon, nandun ka, hindi mo sila iniwanan, hindi mo sila pinababayaan. Panginoon, sa pamagitan ng authority na binigay mo po, Panginoon, sa amin, nag-speak po kami, Panginoon, na buksan mo nawa ang durungo ng langit upang ibuhos ang iyong biyaya at pagpapala sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo. Blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor, ang madarama, mararanasan ng aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin yan. Happy birthday, happy anniversary. God bless us. Announcement po tayo, mga kapatid. You unveil me with a melody. You surround me with a song. There is nothing like your love. There is nothing and no one above.
The joy of giving, first fruit offering. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. First fruit offering dates back to biblical times, symbolizing gratitude and trust. The Filipino Christian Church has faithfully practiced this command as a symbol of our commitment and trust in God. Our financial blessings are part of the first fruits we dedicate to God. Our first fruit offering is an expression of gratitude for all God has done in our lives. First fruit offering, April 26, 27, and 28. Okay, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pagkatapos ng prayer and benediction, mga kapatid, meron po tayong victory song. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ikaw lang ang nagbibigay ng bagong buhay, Panginoon. Isang buhay na ganap, kasaya-saya sa piling mo. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Salamat sa mga nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat din sa mga panauhin namin, Panginoon, na ngayon ay sineshare ng ME. Dalangin po namin na mabatid nila, Panginoon, ang pag-ibig mo sa kanila na nagbibigay ng bagong buhay. Hawakan mo ang aking pumakamay upang sa pamagitan ng pagtataas ng aking pumakamay, padaluyin mo ang espiritu ng pagpapala. Ilahat po natin ating makamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Yes, church. Tayo po yung magpuri uli sa ating Diyos na buhay. Lord God. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing in your love abounds. I have joy. Whoa. Let the celebration. You took away my pain. Every morning, into dancing, I can smile again. 'Cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise.